Same concept nga ito sa Team Falcons eh. Wala silang Parsa wala silang Eve ngayon. Meron naman silang Valentina na kukuha ng Parsa ult. 'Di ba? Wala man silang carry, meron din silang Claude na pang tunaw. So, let's see kung ano mangyayari. Salpukan kagad sa gitnang bahagi. And si Hajin Woo, yun ang maganda sa isang Valentina po. Bukod sa damage, nakakakuha ng XP pa. Uy, aapatin pa rin. Same tactics. King Bob, kailangan na mag-react. Si Juno ay mapapaatras. Okay, Gwen. Kailangan na lumayo. Buti na nagkaroon ng extra shield. Pero si Flap TZ napalalim. First blood ay napunta na sa Team Liquid. Hindi na daw pwedeng maulit yon. 1 is enough, 2 is too much daw. Yun yung nakakapagtaka na dito sa Falcons. I mean, this is Team Liquid na hindi mahirap gawin yung back-to-back na plays. And you can see na si King Bob, binitawan pa yung ibang mga minions sa baba para na makatulong doon. At naging successful na. Pigilan nila yun at tahimik ulit makapag-farm. Ito si Flap ang naging sakripisyo. So, to be fair, Team Falcons sa kanilang jungle hindi naman nag-struggle dun sa ano na yun. Dun sa exchange na yun, makapag-farm pa rin siya ng matiwasay. Kaso nga lang, itong kanilang XP yung nabigyan. So, si Flap ang nabawasan ng farming dito. Oo, lugi siya sa level sa isang CC. Pero actually, pwede silang mag-isip dito na bigyan kaya natin. Ayan, sakto, mag-level 4 pa lang ito si Chessman. Tumama din yung taunt. Andun na rin yung Violet Ray. Kim na ako po. Again, itong Guinevere na to, nagpapahirap at nagpapasakit sa ulo ng Team Liquid. Kyle TZ Guinevere is making wonders. Ito na ata ang pwede natin pwede natin maging blueprint sa kung sino ba ang solido mag Guinevere sa ngayon. Guinevere, oh. Siguro ano, napakita ni Juno. yun nga eh, blueprint. Baka Violet print siya. Ipilit natin yung Violet dito kay Miss Violet. Sige na nga. Sige, okay na. Haba na kasi ng mga games, pre. Nasusunog na yung brain cells ko eh. Oh. Okay, so ngayon si Ogwen, makikipagtitigan muli dito kay Chessman. Tapak siya ng Cyclone Eye. Manggugulo muli. Ito naman yung maganda sa isang Hilda, pre. Kahit hindi mo pansin-pansinin. Sa Juno na naman dun sa ibabang bahagi, pre. That's right. Oh. At makapag-clear pa sila sa bot, makapag-outer current energy shields, yung mga plato, makukuha pa dito ni Flap. There will be a reaction from Team Liquid. Alam nilang walang Violet Requiem, pero mukhang hindi na nila ipipilit. Lalo na kasi may Glorious Pathway na kinopen dito si Adin mo. Oo, pwedeng dumay ba? Sanji ngayon with the Feathered Earth Strike. Juno, lalayo din. Tama ka dun, Wolf eh, no? Ang bagal ng nagiging laro na to. May mga konting action, may mga konting salubungan, pero hindi talaga tumutuloy into something. Ayan na, tatama din. At na-force lamang nila yung Purify ni Teddy Cutie. Gandang info nito, magandang info, okay. Meron pa rin naman siyang Zaman Force, if in case. Okay, atras daw muna, sabi ng Falcons. May Requiem pa rin si Juno na available. Retry lang yun. Tapos, yun yung pinaka na-purify nila doon. At syempre, mayroon pa rin turtle na paparating 20 seconds na aabot naman itong movements ni Juno. Oo, ayan na. Gives him the advantage this game. Yeah, ganda na ito Okay, Ongwen. Sinusubukan dito si Chamuhi kung kaya niya eh. And Flap. Hindi pala Flap TZ, Flap. Meron na siyang heptasis. Men, lalong ahapdi at sasakit na to. Lalo medyo liamado na siya kay King Bob. Though nakakuha ng kiss si King Bob, okay na okay pa rin para kay Flap to eh. Nabawi siya. 1,000 gold lead para sa Team Falcons sa ngayon. King Bob already starting with this one. Chessman is level 7. Juno is also level 7. Hajin Woo meron ng glowing wand. So, may wand na. Impactful to. Okay, si Kyla. Titingin dapat kay Kyle. Ayan na, nataging Glorious Pathway. Andun yung Petrify! Sakto din, dalawa yung tinamaan ng Spatial Migration and that Violet Requiem from Kyle. Si Ogwen ay napalalim pero okay lang. Sabi ng Team Falcons, sila na ang magiging kabayaran. And King Bob ngayon ay pinuntahan na kagad ni Haji, Flap, and Kyle. Look at that! Ginawang parang luksong baka yung wall na yun ng tatlong members ng Team Falcons sabay-sabay tumalon over the bakod. At nakaligtas lang Isaji kasi may wings by wings siya. Team Falcons are on a mission. They're really hot right now. Bukod sa dalaway na huli ni Kyle,
si Juno, dalawa si Chessman, yung napaangat nila, hindi naging impactful yung ulti ni Sanji kasi yung Glorious Pathway na kopya dito ni Kinopya. Hachiko, nagbigay ng ng pang-ilang doon kay Sanji. So hindi nakapagpaulan ng Feathered Airstrike. Airstrike. Ganun kadali. Tapos, nung tumakbo na sila King Bob, nag-over the backod ang tatlong members ng Team Falcons. Parang kawatan gumalaw. Oo nga, napakabilis, pre. Inakyat yung pader dito ng Team Falcons. Ladies and gentlemen, nasa 5 minutes and 46 na tayo ng ating game. Masasabi ko na napakababa pa rin naman ang kill score natin as compared doon sa mga games na nakita natin kanina. Pero ang mahirap dito ay unti-unting lumulobo. Super Marco wala pa siyang ambag kung titingnan natin in terms of KDA. Pero yung ideya na hindi pa siya nadadalawan dito. Ngayon pa lang actually, dadalawan Team Liquid sa kanya. May mga pondo na yan ha. Nag-aantay lang ng pagkakataon na pumasok yan. Grabe. And now, Super Marco quietly. May DHS na. Diba? Ganun. Nahuli na naman ata si Juno. Ayan Naku na. po. Naku, Chessman. Patay na naman. Napakaganda ng mga setup mula kay Kyle. And Flap ay nagpapamalas ng kakatihan. Ang kati ng mga blades dito ni Flap okay? Magkakasama-sama na naman ng Team Falcons. Alam nila na wala si Chessman. Transitioning doon sa Turtle. Sisimulan na nila to. So, there's no chance talaga. Malahirap. Pwede pa nga, may retry pa dito. Pwede pang pwersahin yung orange. Oo nga eh. They Kung will gusto choose nila, no? They will choose to not go for that one. Nagmamadali sila paakyat. Naku po, may Oo nga next target na. Ikaw na susunod sa balota. Wala ka. Teddy Cutie kailangan na umatras dito. Merong Glorious Pathway si Haji. Lalapag yung Zaman Force. Pakikipagsayawan. Glorious Pathway as well. Mula dito kay Daddy JP. Ipit ata si Kyle. Ando si Flap rather with that Petrify. Pero wala siyang mapapatay. Siyang nakuha. Man, ang ganda ng counter engagement doon ng Team Liquid. Kumagat din yung Todd kahit nag-special migration niya. Migration, So, oo. hindi din talaga nakagalaw doon. And sa costly error wala sa Team Falcons. At magkakapitalize sa Team Liquid. Gagapangin. Ito Basag. si Ogwen. Hindi susukuan. Hindi susukuan. Ayaw. Okay. Ayun na. Masyado mabilis. Wala na. Hindi na kaya talaga. Pero si King Bob, naku po, pinlikeran pa ni Super Makmak. Nagamit yung Vengeance. Pero hindi siya naisalba at hindi nailigtas noon. 4-7 ang ating score. Isa't kalating lead, 1.5k pa lang naman ang gold lead dito ng Team Falcons. No? Ang dami namang nangyayari pero ganun parang kababa. Pero sabi dito ni Kyle, try natin kumuha ng isa. Ipit ata siya, nailapag na rin yung Glorious Pathway, Feathered Earthquake as well. Flicker pa para mag-reposition. Pero si Flap ay papatay. Dalawa ang kanya makukuha. Nakabawi din naman si Teddy Cutie. Masyado lang palaya si Super Marco. Pero makakahabol ata siya. Kaya lang hindi na ata magtutuloy-tuloy itong aksyon na ito. King Bob ay magpapakita na rin doon sa party. Out na muna ang magiging call ng magkabilang koponan. Palitan lamang, 2 laban sa 2. Quietly up their Team Liquid. Kanina pa natin din sinasabi na maganda pinapakita Team Falcons pero nakahabol na Team Liquid with just one punishment up top. Then, tuloy-tuloy din na pag-go magpitas. They have caught up. Yun nga lang, Chessman is level 11. Which means na malapit-lapit na siya dito kay Juno. Nice fall drone out of the Dreadnought, Mamen. So parang anti-clone talaga ang target dito ng Chessman. Okay nang madamage siya ni Haji tsaka ni Juno basta kay Super Okram hindi siya mahihirapan. Oo, nako, bababa na sa 40%. Yung buhay ng Lord na ito, ilalapag yung Glorious Pathway. Si Hajin won si Flap. Nandun sa may badalikan, tumamang Petrify. Pero si Chessman pa rin na magwawagi. Super Marco masyado na malayo. Si Flap ay mamamatay. Haji, kailangan umatras. Pero niyoyoyo siya dito ni Sanford. Sa likod na bahagi naman ay si Daddy JP ang nabigyan with that Violet Requiem combo. Wala dito kay Kyle. Nakuha ng Team Liquid ang Lord. Pero si Chessman ay buhay pa rin at makakapag-recall pa. Grabe. Di talaga pwedeng basta-basta ma-relax kapag nakuha ng Team Liquid ang Exodia. Tapos, meron pa silang Lord fight. Nakita mo yun, di ba? Sinabi natin nakapag-catch up na yung Team Liquid. At ang ginawa lang nila, napakasimple lang. Make sure na si Juno ay malayo sa kanyang mga teammates at makakuha ng kill na kapalow nila. Chessman though, in the middle, will be picked off. Yun na naman ang ginawa nilang atake, pre.
Talon, Spatial Migration, Violet Rekim, Winter Crown. Napakatapang na galaw mula dito kay Kyle. Pero ma-maximize na dito ng Team Liquid ang kanilang kalamangan. Kukuha ng Torres sa baba. Ganon din naman sa middle lane. Tatama yung Kartok dito. Juno ay kailangan ng umatras din. Glory Spotter, mamamain dito ng Team Liquid. Ayaw na nila palapitin pa. Sumisikip ang mapa. Nakadalawa sila. Actually, tatlo nga. Pati kasama yung ibaba. Pero ni defended Earthstrike mula kay Haji. Atas muna sila. Flap rather. Ang napakasakit. And nandun na naman yung Tamp. Pero si Juno ay namatay din. Chessman. Flicker ay na-force na rin para kay kay Ogwen. Kay Super Marco. Nagkaduguan 1-for-1 lang ang naging palitan. Pero mukhang makalamang din Team Liquid. Although syempre, hindi maganda na namatayan sila ng kanilang gold laner, but they got 2 turrets in the middle na clear out nila yung baba at saka yung top. So, Ganda. ang kanilang total na turret kill, while 2 only for Team Falcons, at lamang na rin sila dito sa gold. Quietly, yung Team Liquid nakakahanap ng kanilang mga openings. This is how magical this composition could be at kung gano'ng sila galing makipag-trade. Bigyan mo lang sila ng konting-konting opening, bubuksan nila yung mapa for themselves, and because of that, they're leading now. Oo. Okay, medyo babagalan ng Team Liquid ito. Tama ka doon, lamang na ang Team Falcons, hindi lang sa economy, kundi sa control din pagdating sa mapa. Hajin Wu, available na ang kanyang Divine Glaive. By the way, at 3-0-8 pa rin pala itong si Haji. So, kailangang maghanap ng Team Liquid dito ng way para patayin ito. Actually, yung pinakaunang kailangan nila sagutin dito si Super Marco kasi tumatakbo ang oras eh. Ito yung ticking time bomb ng Falcons eh. That's right. But at the same time, may Clot naman at may Benedetta. So may damage output pa rin. I have a feeling that Team Falcons just to make sure na kahit ang ganda ng pinapakita dito ni Juno, still have to be careful about that. Kasi nakita rin natin from the previous day, kahapon di ba si Zaida? Yeah. Lamang na lamang din siya on the Guinevere, doing all the right moves, pero ilang paglalaboy lang Oo. na hindi niya kakayanin na lumaban sa mga team fight. So, you have to be careful as well if you're Juno. Ito na. Sisimulan na nila Team Falcons. Hinahawakan. Feeling ko ang desisyon nila dito, i-follow lang yung Lord tapos kuha tayo ng isa. Si Shamuhi ng alahati. Piniforce ata nila yung Revitalize. Clear wave from Team Falcons. Makikipaghatakan sila. Paakyat si Flap. Iko-kontrolin niya yung wave. Nagdadalawang isip siya kung magpapakita. Super Marco, tamang tamang stuck lang dito. Ayun na, naka-flow sila sa top lane na baka lalamang ang Team Falcons dito. So, ang yung minion flow ang importante. At Team Liquid are masters of this, but nanahan mo si Chessman. O yun na, bigyan na nga ako agad. Patay! Oh my goodness! Wala yung jungler dito ng Team Falcons. Kailangan mag-atrasan ng Falcon dito. Si Oge na annex na bibigyan. Naku po, alam nila na kulang yung magiging reinforcement dito ng Falcons. Wow! Oh. What was Grabing that? chase yun. Okay, so nakabang sila. For sure na si Muhi at si Chessman handa for that one. Nung tumalon dito si Juno, hindi siya nakapag-ulti agad kasi syempre naghintay pa siya ng kanyang mga trauma. So mina-maximize niya. At the same time, hindi rin kasi naka-tough boots etong ating Guinevere. So, once na mahawakan, mapaangat, ma-stun or kung ano man, basta may isang initial stun lang, Dami yan. chain stun na siya. Yung si Chessman, hindi na napagalaw at syempre may damage na afterwards. Hindi naka-tough boots etong ating Guinevere. Kaya naman, madali siyang ma-chain stun at ito na Team Liquid. Dire-diretso na ang pagpitas. Oo, nakadalawa na sila dito. Daw buhay naman itong si Kyle. Pero si Flap ay nabigyan. Hindi naging sapat yung kanyang mga dash para makatakas doon sa naging galaw ng Team Liquid. Retribution from Chessman. Atras muna siya doon sa safe zone. Kalahati ang kanyang buhay. May Lord pa sila nakasama. Federation from Haji. Pupunta siya ni King Bob. Pero si Ogwen ata, sasalubungin lamang siya. Nilabang Examiner Force at patay! Nakagad dito si Ogwen. Ngayon si Chessman, hindi tumama yung kanyang Appraiser's Rod. Napagamit na ng Winter Crown si Juno. Pero siya ay sinalubong. Teddy Cutie with a double. Bagsak na rin yung Torres sa may top lane. Hindi pa tapos sa pananalasa at ang stampede dito ng Team Liquid. 3 miyembro ang tumba. Buhay na rin si Flap. Pero hindi aabot at sasapat. Team Liquid i-equalize ito.